Hi guys! Welcome sa aking YouTube channel at kung bago ka pa lang dito, don't forget to like, subscribe, and share this story sa mga kakilala niyong may hilig na kinig ng mga horror story. At bago natin simulan ang kwento ni Michelle, kung may mga experiences din kayong nakakatakot or thoughts, share niyo lang dyan sa Facebook page natin or FB group natin or di kaya dyan sa comment section. So, let's start! Ako si Michelle at gusto kong ibahagi ang isa sa pinaka hindi ko malilimutang karanasan na nangyari sa akin noong March 2024. Nagwo-work ako bilang executive assistant at personal assistant ng CEO sa company namin. Mahilig ang boss ko na ako ang inuutusan kapag may kailangan siyang ipagawa sa iba't ibang lugar, mapa-company related man o personal errands. Manila-based ang company namin at doon din madalas nakatira ang boss ko dahil may unit siya sa Maynila, kung saan siya halos buong taong nag-i-stay. May nabili rin siyang property sa Baguio, isang unit sa kilalang hotel sa loob ng Camp John Hay. Matagal ko nang alaman tungkol dito dahil lagi niya itong nababanggit. Lalo na tuwing holidays na doon sila nagbabakasyon kasama ang pamilya niya. Pero bihira talaga siyang pumunta roon kaya madalas na walang tao ang unit. Noong March 2024, naisip ng boss ko na ipa-renovate at pagandahin pa ang unit para presentable ito sa mga business partners naming minsang nanghihiram doon para magbakasyon. Nakiusap siya sa akin kung pwede akong lumuwas papuntang Baguio para asikasuhin at ayusin ang mga bagong dating na gamit sa unit. Sasamahan naman daw ako ng personal driver niya, kaya pumayag ako. Pero nagdesisyon din akong magsama ng isa ko pang katrabahong babae na tatawagin nating Ami. Pero hindi lang kami ng driver ang magkakasama sa biyahe at sa unit. Marami na akong naririnig noon tungkol sa mga kababalaghan sa iba't ibang hotel sa Baguio. Pero hindi ko iyon gaanong pinansin dahil mas excited pa ako sa malamig na klima roon. Bandang hapon na kami nakarating sa unit ng boss ko. Malaki ang buong place, may kitchen, dining area, isang visitor's room, isang master's bedroom, at malaking balcony. Ang pinaka natatandaan ko, nasa dulong bahagi ng building ang unit. Kaya kapag nasa balcony ka, puro nagtataas ang pine trees lang ng Camp John Hay ang makikita mo. Halos gubat talaga ang tanawin. Pagdating namin, agad kami nag-unpack at nag-ayos ng mga bagong gamit. Wala namang kakaibang nangyari buong araw. Normal lang ang lahat. Bago matulog, sinabi rin ng boss ko na doon kami ni Ami matulog sa master's bedroom dahil may lock ito. Habang ang driver naman ay sa kabilang kwarto. Ang itsura ng master's bedroom, may dalawang kama, private CR, at sa kabilang side ay may malaking glass door na diretso sa balcony. Dahil tanaw mula roon ng madilim na kagubatan, sinara ko agad ang kurtina bago ako humiga. Dahil kahit hindi naman ako nakakakita o nakakaramdam ng kung ano, madali akong matakot sa iniisip ko. Nauna ako nakatulog kaysa kay Ami dahil bago ako pumikit, nakita ko pa siyang nagsiselfone sa kama niya. Mga bandang 11:00 na iyon ng gabi. Sa kalaliman ng tulog ko, bigla ako naalimpungatan dahil parang may bumulong sa akin ng mahina. Agad akong dumilat dahil akala ko si Ami o baka may pinapasabi ng boss namin. Pero madilim na ang kwarto. Ang tanging ilaw lang ay iyong mahinang liwanag mula sa balcony. Paglingon ko kay Ami, nakita ko siyang mahimbing na natutulog. Tinawag ko pa ang pangalan niya para sigurado akong hindi niya ako pinagtitripan. Pero hindi talaga siya sumagot. Tulog na tulog siya. Napakunot na lang ako ng noo. Hindi naman ako agad natakot noon. Nagdasal na lang ako at dahil sa sobrang pagod, nakatulog ulit ako. Pero doon nagsimula ang hindi ko makakalimutang parte. Nanaginip ako na parang gising lang ako at nakahiga pa rin sa parehong pwesto. Sa panaginip ko, may isang babaeng nakaputi na paulit-ulit na naglalakad sa pagitan ng kama namin ni Ami, papunta sa paanan ng higaan ko. Hindi ko makita na maayos ang mukha niya, pero alam kong babae siya.
Mahaba hanggang balikat ang itim niyang buhok. Paulit-ulit lang siyang naglalakad, pabalik-balik. Bigla akong nagising at napaupo sa sobrang takot. Agad kong sinilip ang cellphone ko at nakita ko mag-aalas 4 pa lang ng madaling araw. Hindi na ako nakatulog ulit pagkatapos noon. Hinintay ko na lang magising si Ami. Pagkagising niya, agad ko siyang tinanong kung siya ba yung bumulong sa akin madaling araw. Pero ang sabi niya, hindi raw siya gumising buong gabi. Doon ko na ikinuwento sa kanya ang tungkol sa bulong at sa babaeng nakita ko sa panaginip ko. Lahat naman siguro ng bahay sa Baguio may ganyan-ganyan. Pero alam nyo ba, nakwento ko na sa inyo yung nag-tour kami sa Baguio. Then, sa hotel kami noon. Nakalimutan ko na anong hotel yon, pero basta isa siya sa mga malalaking hotel sa Baguio. Isa rin siyang kilala, pero hindi ko matandaan, hindi ko maalala. Pero malapit siya sa mga sa SM, malapit siya sa Burnham Park, basta malapit siya sa mga ganong area. Tapos, wala namang something na nakakatakot dun sa hotel. Maganda nga siya eh. Maganda yung pavilion niya, maganda yung balcony niya, may balcony. Maganda din yung hallway, tapos meron pang, tawag dun, basta may resto pa sa floor, sa ground floor. Basta maganda siya. Ano lang, may something lang na, yung nakwento ko kapag tahimik. Tapos alam niyo yung backroom na movie, parang ganun. Kapag pinapanood niyo yung trailer ng backroom, ganun yung mararamdaman niyo sa hallway ng hotel na yun. Or sadyang nakakatakot talaga kapag parang nasa place ka na walang tao tapos ang tahimik. So, ganun lang yung pakiramdam ko. Pero yung experiences ko sa Baguio, maganda at sobrang bitin na bitin kami talaga doon. As in, sinasabi ko sa inyo, hindi ko na-enjoy lahat. Hindi ako nakapunta ng SM, hindi ako nakapunta ng Burnham Park. I mean, nakapunta pala ako, nakapunta kami noon, pero hindi kami nagtagal, siguro 1 oras lang kami sa Burnham Park. Nakakabitin, hindi ko na-try yung Swan, pero na-try ko yung bike. Basta yon, na-try ko yon. Ang saya, nag-enjoy talaga ako. Super bitin. Gusto ko ng gusto ko ulit bumalik dun. Parang kung papapiliin ako magbakasyon, gusto kong bumalik sa Baguio. Pero, yeah, lahat naman ng place doon, sinasabi nilang haunted. Pero, siguro kasi mabilis lang kami dun, kaya walang naramdaman na something. Yeah, super enjoy dun, guys. Super, as in, na-try ko yung doon, yung strawberry taho. I'm not really fan of strawberry, pero masarap naman siya ihalo sa halo-halo. Ihalo sa taho. Sarap siya. Pero the best pa rin yung OG taho. Nabubulol ako. Pero yan. Yeah. Tapos yung jam, masarap naman yung jam. Pag strawberry, gusto ko ng jam. Yes. So yun lang, guys. Gusto ko din, alam nyo, nung pumunta ako ng Baguio, ang dami ko talagang looking forward na gawin. As in, marami talaga. May vlog nga din dapat ako doon, kaya lang, nawala lahat ng video sa cellphone ko. So sad. Pero, siguro, isa yun sign na, bumalik ka. Well, bumalik ka. Pagbalik mo, makakapag-vlog ka ng maayos doon. Hindi mo kailangan magmadali. Ganun. Kasi in time na yun, guys, as in, sobrang tight lang talaga ng oras namin, nakakainis, na nakakabanas. Alam mo yung ganun? Yun, hindi ka kasi pwede magpaiwan. Pag nagpaiwan ka, pamasahe mo sarili. Tour kasi yun, guys. Parang field trip, ganun. So, yeah. Ang dami ko looking forward talaga pumunta ng SM Baguio. Tapos, ang tawag doon, yung sikat na kainan doon, yung 100, wala pang 200 pesos, pero pang-4 na tao na yung ulam. Gusto kong itry yun. Tapos yung mga cafe na sobrang ang ganda.
tingin, dami kong nakikitang video na ano, sobrang gusto ko rin puntahan. Pati yung mga Diplomat Hotel, yan, yung mga talagang tourist spot doon sa Baguio. Gustong-gusto ko rin pumunta doon. 'Di ba, ang daming puwedeng gawin sa Baguio. Gusto kong bumalik do'n, te. Ay, meron pala akong ikukuwento sa inyo kasi pinag-usapan namin ng mga friends ko 'to. Kasi nga balak nga namin or looking forward din kami na sana makabalik kami do'n, kaming tatlo. Alam mo 'yun, enjoy talaga. Hindi na siya yung yung magmamadali kami, as in mag-enjoy kami, ganyan. Tapos napag-usapan namin yung accommodation, yung meron kasi do'n tig 400 lang na apartment per tao. Pero ano siya, hindi daw maganda yung gano'n. Pang-malakasang tao lang daw talaga yung puwedeng mag-avail ng gano'n. Kasi nga daw madumi, ganyan. Maraming review talaga, madumi, tapos ang daming nagsasabi kung kung mag-a-avail ka rin naman ng room dun na sa maganda, sa maayos, 'di ba? Para sulit din yung experience mo, wala kang nakaka-sad na experience. Tapos meron pa daw, may mga apartment pa dun or hotel na nakakatakot. Mura nga siya pero may ganito kami experience, puro ipis, hindi pinapalitan yung punda, yung CR gano'n, sira yung gripo, walang tubig, gano'n. Ang daming gano'n. Pero meron akong pinapanood na vlogger siya, tapos Koreana siya. Ta's nandito siya sa Pilipinas. Nagustuhan ko or mas lalo akong naging excited nung pinanood ko yung vlog niya about sa Baguio. Tapos ano, siya din yung nagbigay sa'kin ng mga ano, ng mga places na magandang puntahan. Kasi pinuntahan niya guys, pinakagusto ko dun meron siyang cafe na pinuntahan na as in ang ganda talaga. Para siyang ano, para kang parang fairy tale ganun itsura. So yeah, gusto ko rin matikman yung ano nila dun, yung alam niyo yung beer sa Harry Potter pero hindi siya talaga beer, tinatawag lang siyang beer. Pero yung color niya kasi pero honey siya, hindi siya alak. Pero hindi ko alam ba't gano'n. Siguro kasi yung itsura niya, kulay dilaw kasi na may bula-bula sa ibabaw. Kaya siguro tinawag na beer. Pero yeah, so lang guys, diba? Para sa akin, gusto ko yung Baguio. Tsaka mahilig din ako sa mga ano, sa malamig na klima. Yun din yung habol ko dun. Yeah! Claiming. Hey. Oh, nag-manifest pa siya. Pero yun lang guys. Kayo, tinatanong ko kayo yung mga nakakatakot na experience niyo sa Baguio. Share nyo dyan sa comment section. Or di kaya yung mga experiences or gusto nyo rin itry sa Baguio. See you lang guys. XOXO. Bye-bye!